Good day everyone! Today we will discuss about the technology collaborative tools in the digital world. Bago tayo dumako sa formal na diskusyon, ito ay tumutukoy sa kasangkapan na nilikha ng teknolohiya tulad ng mga application na ginamit ng mga guro at mag-aaral sa pagkatuto. At ito ay ginagamit sa makabagong panahon o mas kilala sa tawag na sa 21st century education in teaching and learning. So allow me to read the learning outcomes. Is to identify and explore collaborative tools or applications that can be integrated in instruction, and to build a platform on an online account that can be used for a collaborative work. So, dahil sa pag-usbong ng teknolohiya, ang dating mga guro ay nasa traditional way of teaching. Ngayon ay gumagamit na sila ng mga makabagong teknolohiya para sa pagtuturo, tulad na lamang ng pag-present ng PowerPoint presentation instead of Manila paper, at paggamit ng mga projector instead of pagpaskil ng mga larawan sa pisara. Bilang mga guro sa kasalukuyan ay dapat maging makabago din tayo when it comes sa pagtuturo, tulad ng pagbabago na dulot sa atin ng teknolohiya. Dahil din sa mga application na ito, inaalaw sila mag-visit ng different sites tulad na kung ano ang gusto nilang malaman sa isang bagay. Dahil sa application na ito ay mas lumalawak ang kanilang kaalaman at pag-unawa tungkol sa mga bagay-bagay. Inaalaw silang i-access ang mga bagay na gusto nilang malaman o matutunan. So dahil sa mga application na ito ay mas napapadali ang trabaho ng guro at ng mga mag-aaral tulad ng pagpupulong, hindi na kailangan pumunta ng malayuan para ma-meet ang mga students, kaya ang mga application na ito ay nakakatulong sa pag-save sa oras at pera. So, ang technology as collaborative tools kapag nagkakaroon ng emergency, ang isang guro, tulad ng hindi siya makaka-attend sa kanyang klase, kaya si teacher ay inimit niya na lang ang kanyang mga students through online platforms na kung saan doon nila pag-uusapan ang kanilang agreement tungkol sa gagawing aktibidad o mga pagtatalakay. So there are lots of available tools and applications that can be used to work collaboratively with others. Halimbawa na lang dito ang Skype, Wikis, blog, Google Form, web conferencing, real-time board, at iba pa. So ang Skype, alam kong familiar na kayo dito dahil ang application na ito ay hindi na ito bago sa ating pandinig o paningin. Ang Skype ay isang parang messenger lang din siya na kung saan pwedeng mag-video call, send voicemail, text message, at iba pa. All you need is to create an account so that you can access the Skype. So the wiki naman ay mostly sa mga educators ay gumagamit ng wiki apps. Ito ay wiki sites, Ito ay editable source na kung saan pwedeng i-access o i-edit ni naman. We all know that wiki is not a reliable source, so kapag tayo ay magiging guro na sa kasalukuyan ay papayuhan natin ang ating mga mag-aaral na huwag kumuha ng mga impormasyon na galing sa wiki sites. Dapat maging mabusisi sila sa paghahanap ng mga impormasyon na dapat may akda o author at kailan ito nilathala. So ito ay halimbawa ng Skype at wiki sites. So the difference of blogging and vlogging. Ang blogging as in boy, you can write your insights there and your thoughts para lang din siyang Facebook page. But in vlogging as in victory, ito'y gumagamit ng video presentation sa pag-post, not writing in text. So kailangan din nating ipapaalala sa ating mga students kung ano ba ang purpose ng mga application o paglikha ng mga page na yun para maging aware din sila sa do's and don'ts o sa rules and regulations sa pag-post para malaman nila na ito pala ay for educational purposes only. So, dadako naman tayo sa Google Group or Google Form. So, para ma-access ang lahat ng nasa Google Group, ay first of all, ay lumikha muna ng sariling account sa Google para magkaroon ng email account. Para ma-access o magamit ang lahat ng nasa Google Group tulad ng Google Drive, Google Classroom, Google Search, at Gmail at iba pa. Ngayon, ay dadako naman tayo sa digital literacy skills in the 21st century.
Ang digital literacy, ito ay mga hanay ng mga kakayahan na kinakailangan para ganap na pakikilahok ng mga mag-aaral sa silid-aralan. Kabilang dito ang mga kaalaman, kasanayan at pag-uugali na kinasangkutan ng mga epektibong paggamit ng mga digital device gaya ng mga smartphone, tablet, laptop, desktop, PC para sa mga luyin ng komunikasyong pagpapahayag at pakikipagtulungan. So allow me to read the learning outcomes is to identify and describe the elements of digital literacies and to conducted a self-evaluation on level of digital literacy skill. The 21st century education has broadened in perspective to include other aspects of the 21st context. These literacies include cyber literacy or digital literacy, media literacy, arts and creativity literacy, financial literacy, and multicultural literacy or global understanding. So, dahil sa makabagong henerasyon, upgraded na lahat ng mga gamit ng mga tao ngayon, na kung saan kahit bata, alam na nilang gumamit ng iba't ibang gadgets, tulad ng laptop, computer, at iba pa. At naging makabago na rin ang pagtuturo ng isang guro sa dulot ng makabagong teknolohiya. Nagiging malikhain na ito sa paggamit ng mga IMs o instructional materials o pagpresenta ng kanilang mga talakayan o aralin. So dahil sa digital literacy, ito malilinaw ng mga mag-aaral ang kanilang kaalaman, pag-unawa, pag-usisa sa mga bagay-bagay, pagsusuri, evaluasyon at paglikha ng solusyon base sa kanilang nakalap na impormasyon at nalilinang ang kakayahan ng mga mag-aaral sa pagkikapagsalamuha, pagre-resolba ng problema at doon na-develop at na-enhance ang kanilang pag-iisip na dulot ng teknolohiya. So, ang media literacy, ito ay nagbibigay ng mga kapangyarihan sa mga tao na mag-isip ng kritikal tungkol sa impormasyon at paggamit ng mga digital tool. Tinutulungan nito ang mga tao na gumawa ng matalinong mga pagpili tungkol sa kung paano sila lumahok sa pagbuo ng kabayapaan, pagkakapantay-pantay, kalayaan sa pagpapahayag, pag-uusap, pag-a-access sa impormasyon, at napapanatiling pag-unlad. So, ang digital literacy naman ay, halimbawa na lang rito, ay nagsaliksik ako patungkol sa morpolohiya, hindi ako nasatisfied sa aking nakalap na impormasyon na nanggaling sa wiki sites. So, kaya mas nagsaliksik at naging busisi ako sa paghahanap ng mga sites na may akda o author at kailan nilathala. Pero may iwasan na baguhan ng mga maling impormasyon na galing sa internet o mas kilang bilang fake news. So, ang information literacy naman, ito ay, halimbawa na lang dito ay nagsaliksik ako patungkol sa kung bakit tinatawag na multilingual ang bansang Pilipinas na may akda at kailan nilathala na maaari kong ilagay sa aking ginagawang sanaysay o essay para magkaroon ako ng basehan tungkol sa aking sinasabi. Para mas bigyan ko itong malawak na pagpapakahulugan at malawak na pag-uunawa. So, halimbawa rin ng ICT literacy ay nasiliksik ako patungkol sa kung paano maging ligtas ang ating computer or laptop sa viruses at paano malaman kung safe sa viruses ang ating laptop. So, doon nalalaman na natin ng mga tanong sa ating isipan na pwede nating i-search via online platform tulad ng Google at YouTube. So, ang communication and collaboration naman ay ito ay maraming gumagamit ng mga educators ngayon at maraming mga educators ngayon na gumagamit ng mga application na ito para sa komunikasyon sa malayuan, lalong-lalo na sa pagpupulong o meeting. Tulad na lamang ng Google Classroom, sa 100 katao ang pwedeng mag-in sa link na ito basta may pahintulot lang na galing sa owner ng link. So sa identity management naman, ito ay pamahala ng pagkakakilanlan ay isang paraan ng pag-verify ng mga pagkakakilanlan ng mga identity network ang antas ng pag-access. Nakakatulong din itong panatilihing secure ang ating mga IT system, network at data. Halimbawa na lang dito kapag tayo ay nag-login sa GCash, ay kailangan pa ng face scan para makilala ng system kung ikaw ba talaga ang nagmamay-ari ng account. So, ang learning skills naman, ito ay
nagpapanatili sa ating isip na kakatuon at nakakaroon ng aktibong pag-iisip tungkol sa mga bagay-bagay. Tinutulungan tayo ng learning skills tinutulungan tayo ng teknolohiya upang makakuha ng mga bago at batay sa kaalaman na pananaw sa mundong ating ginagalawan. Tinutulungan din tayo upang magkaroon ng mga bagong karanasan, sanayin ang ating pag-iisip na humawak ng malawak na halin ng mga hamon at panatiling aktibo na pwede nating matutunan at matamo habang buhay. So lastly, ang digital scholarship, ito ay maaaring sumasaklaw sa komunikasyon gamit ang digital media at pananaliksik sa digital media. Ang isang mahalagang aspeto ng digital scholarship ay ang pagsisikap na magtatag ng digital media at social media bilang kapanipaniwala, profesional at lehitimong paraan sa pananaliksik at komunikasyon. So halimbawa na lang dito ay ang ginagawa nating pag-aaral o pananaliksik na kung saan ito ay base sa totoong karanasan. Ang 21st century skills ay madalas na tinatawag na merong 4 CS, which is critical thinking, creative thinking, and communicating at collaborating. Ang mga kasanayang ito ay nakakatulong sa mga mag-aaral na matuto at sa gayon sila ay mahalaga sa tagumpay sa paaralan at higit pa. Ang critical thinking ay nakatuon maingat na pagsusuri ng isang bagay upang mas maunawaan ito. So, the communicating to share ideas and express feelings help in improving relationships and the ability to work together, learn from the another, and help to teach each other, and is a very important in the 21st century skills. So the creative is the practice of thinking outside the box. This 21st century skills allow students to embrace their inner strengths, from big picture planning to meticulous organization. So, ang mga kasanayan na sa pag-aral ng 21st century ay madalas na tinatawag na may 4 CS na 4 CS, critical thinking, malikayang pag-usap at pagtulungan sa mga iba. Ang mga kasanayan ito ay nakakatulong sa mga mag-aaral na matuto at sa gayon ay sila ay mahalaga sa tagumpay sa kanilang paaralan at higit pa. So, ang critical thinking ay nakatuon maingat na pagsusuri ng isang bagay upang mas maunawaan ito. Digital literacy focuses on more understanding, while the digital skills focuses on knowing. Ang halimbawa nito ay the digital teaching skills include exploring different applications, downloading images, and using different methodologies to use this application and images. So, the coding skills are the skills we use to write instruction for computers, applications, or software. So, ang cloud ay isang malawak na network ng mga malalayong server sa buong mundo. So, ang mga server na ito ay nag-imbak at namamahala ng data, nagpapatakbo ng mga application at naghahatid ng nilalaman at mga serbisyo tulad ng streaming ng video,
wave mail, at software, at pagiging produkto ng mga office sa internet. So, word processing software, dito na yung ClickUp, Microsoft, Google Docs, Grammarly, Wave Office, Dropbox, Paper, o Notion. Halimbawa, yung Google Docs, doon po tinatago yung mga lahat ng dokumento ng mga files. So, a screencast is a digital video recording of your computer screen and usually includes an audio narration. Halimbawa, gumagamit ka ng computer, then pwede mo siya i-connect sa cellphone. Kung ano yung nakikita mo dun sa cellphone mo, nakikita din siya doon sa computer. So, personal archiving students should be taught the concepts of metadata. So, then the information evaluation, critical thinking to weed out fake news is a crucial 21st century link, skill, and the use of tools and skills needed to process. So the use of social media serves different purposes depending on the user. Then the digital literacy, teachers and students should not only be proficient in how to use digital skills, but they need to see the information and media technology to find.